Pakinggan natin kung paano nagkalat ng fake news itong si Auntie Claire at kung paano niya kinontra ang pahayag ni Ngiwiim sa podcast nila ni Tunying. Pakinggan natin mga kabisda ko. Follow up, Tristan Nadala, Newswatch. Oh, okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Ayusek, morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. Sinungaling ka dyan, Attorney Labo. Nakasagsabi ko. Huy, Auntie Claire. Para sa mga Duterte yun. Hindi para sa ibang tao. Hindi kinontra mo, amo mo. Ang liwanag ng tanong ni Katunying. Milyon-milyon nakita ni Tunying. Antakin mo, in-interview si Palaka. In-interview naman si Ngagba. Well, hindi yun para sa lahat ng tao, ha, kundi maliwanag po yung katanungan ni Tunying tungkol ho dyan. Mr. President, sabi ni Tunying, open po ba kayo makipag-reconcile? Magkaroon ng reconciliation sa pamilyang Duterte? Hindi bang tao, hoy, hunghang? Kayo guys, di ba ho? Para yan. Exclusive po yung tanong na yan. Kay Tatay Digong. Walang ibang tinanong dyan na Poncio Pilato. Si Ngiwiim, patungkol po sa atraso nila ng mga Marcos sa mga Duterte. Ba't napunta sa ibang tao? Fake news. So yung statement ni Dayunyor na yon, yung podcast ni Tunying, kinontra mo. Hindi ka nanood, te? Ito, tuloy ho natin, guys. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Wow! Lalabag sa batas para sa isang reconciliation? Hindi daw gagawin daw ni Dayunyor nalalabag sa batas Putangin, ang dami na pong batas nilabag. Para talaga yun sa mga Duterte. Te. Gigising ko lang, te. Kaka-high blood ka. Again, guys, maliwanag po yun, reconciliation para sa mga Duterte, hindi po sa ilang tao. Wala man siya nabanggit na pangalan na ibang tao doon. Duterte lang. Mamaya, i-play ko po yung video, hindi mo muna natin mapiplay, baka masapawan to. My God. Hindi niya. Tingnan mo linawin lang natin kung para saan po yung reconciliation. No? Ito yung podcast. 1 minuto lang para ma-remind tayo. Kasama si Atty. Labo. Tingnan natin, Mr. President, kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Ang liwanag, kayo po ba, sa puso mo, ay gusto mo bang makipagkasundo sa mga Duterte? Mga Duterte ho. Walang ibang pangalan. Walang sinabi lahat sa bayan. Sinesingle out yung katanungan na yon ni Tunying. Willing ba makipagkasundo sa mga Duterte? Tangingot, no? Anong sagot ni Dayunyor? Oo. Ayaw ng gulo. Tingnan mo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Ayaw ng gulo.
Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Pero yung tanong ni Tunyeng, specific para sa mga Duterte. Kaya ang sagot niya, ayaw ng gulo. O sino ngayon ang fake news? Ito yung statement ng UM. O bakit hindi may inuyunan ni Atty. Labo yung sinabi niya na, ayaw ng gulo. At kinuntran niya din si Tunyeng dito. Dahil specific yung tanong para sa pamilyang Duterte, hindi para sa ibang tao. At yung sagot niya, direkta din, ayaw ng gulo. Sino papakalat ng fake news? Kaya tinabla siya ni Ivan Mayrina. Yan po nakakahiya, pinahiya siya dito. Pakinggan niyo po. Ito. Follow-up, Ivan Mayrina, GMA. Ay, Ivan Marina. Ivan pala. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Ba't si Ivan Mayrina, pareha kami. Ano, Atty. Labo, gusto mo ba? Specific yung naturang tanong para sa mga Duterte. Yaan ang tama. Iyan ang totoo. Na nilabo-labo ni Atty. Clear. Kala ko ba Clear? Labo pala. Hindi napahiya siya dyan. Para siyang lumutang sa stand-in niya dyan. Specific naman talaga yung katanungan ni Tunyeng sa pamilyang Duterte at yung reconciliation na yan ay para sa pamilyang Duterte. Bakit mo sinama mo yung iba? Yung bayan? Kasi ang bayan Duterte pa rin. Kaya gano'n na lang tayo. Ito, pahiya ka dyan, guys, no? Ito, sumugot pa rin. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Hoy! Hindi na, opo, kasama ang mga Duterte. Huwag nating isentro sa mga Duterte. Walang sinabing opo, kasama ang mga Duterte. Ang sabi ni Dayunyor, ayaw ng gulo. Pabagsak yung rating ng De Junior dahil kay Atty. Labo, no? Sige, talaga, pahiya na sa dyan eh. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, nga, ayaw niya ng gulo, gusto niya makasundo ang lahat ng tao. Pero, yung tanong, specific sa mga Duterte at yung sagot niya na specific din sa mga Duterte. Bakit dinadamay mo yung ibang tao? Yung reconciliation, yung sinasabi na pinag-uusapan para sa mga Duterte, hindi para sa ilang tao, ibang tao, lahat ng tao. Basta period. Yung tanong, specific para sa mga Duterte, nilabo-labo mo lang eh. Huwag mong luluin. Nilululo mo yung sitwasyon eh. Nilululo mo yung tanong, kasagutan ng amo mo. Aminin mo na yung sagot, yung tanong ni Tunyeng at yung sagot ng amo mo ay direkta, specific sa mga Duterte. Ba't ka naghanap pa ng gulo? Ito nakakaya po, no? Talagang tinawid pa rin niya, pinanindigan niya yung maliin eh. Tingnan mo, panindigan pa rin niya. kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. Ang malinaw po, Patagi na sa may kambyo, maganda po yun. Dito parang umamin na siya, mali na talaga siya. Tika, parang sa isip-isip niya, tika, putagi na tinabla na ako ni Ivan Mayrina. No, pumalag nakaamoy. Maganda daw yun, para sa mga Duterte. Tingnan mo, ito, pumalag pa rin si Ivan Mayrina. Ayan, tuloy natin. the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up. Hoy! Ang labo nito, no? Ba't ka makipag-reconcile, no? Ba't ka makipag-reconcile
na walang kondisyonis. Ang tangingot naman ang kausap mo. May atraso ka sa kausap mo, tapos gusto mo makipagkasundo, walang kondisyonis? Come on! Eh kung ako ang kausap mo, sampaling kita baliktaran. Back and forth para, sabi na Atty. Glenchong, ay, sampaling kita back and forth. Pag hindi ka pumayag ng aking mga kondisyon at gusto mong makipagkasundo sa akin, ay manguyot ka na lang. Tumahimik ka na lang. Ba't ka makipagkausap sa akin kung hindi mo tatanggapin yung mga kondisyonis ko? Sa kagustuhan mo, hindi tayo magkagulo. Magkasundo tayo. Ano yun? Kayo lang yung gustong lumigaya? Kung lumigaya ka sa piling ningag ba, ang kagustuhan mo ay iyong yawards ka. Hindi pwedeng ganon. Kailangan parehong parte ay magkasundo at parehong parte ay win-win solution. Hindi po pwedeng kayo lang ang win. Dapat pareho para maganda ang tinatawag na reconciliation.